So eto na nga po mga idol, LeBron James nakapending pa rin ang desisyon. Huling sinabi niya na magre-recalibrate siya sa kanyang pamilya next week para makapag-decide kung magre-retiro o maglalaro pa sa 24th season ng NBA. Pero ang tanong, saan kupunan ba at kung babalik ba ito at makukuha ulit ng Los Angeles Lakers? Alamin ho natin lahat ng mga detalye. So ngayon alam naman natin sa 24th season ng NBA, ngayong nalalapit mo na conference, magkakaroon na ng panibagong muka ang Los Angeles Lakers. So pag sinabi natin panibagong muka, ibig sabihin ito, hindi na si LeBron. Pero hindi naman 100% pa na sigurado na hindi na kukunin ulit o hindi na mapupunta o hindi maglalaro sa Lakers, etong si LeBron. Pero eto, dahil nga po ang kanilang panibagong franchise player na si Luka Doncic ngayon ay hinahanapan ng ibang player na makakasama nito sa next season ng NBA. Ngayon kasi kinakailangan at ay na rin kay Rob Pelinka, kinakailangan nilang bumuo na mas malakas teams. Ito po, pero may sinabi naman dito si Rob Pelinka. Ang sabi niya, we would love to have LeBron back. So, ibig sabihin nito, gusto nilang bumalik si LeBron. Pero eto, may condition po ang Lakers. Kung babalik po itong si LeBron, hindi na maiibigay na garantiya yung 50 million US dollar na offer dito. Ayon po sa ating mga nakuhang update ay bumaba na sa 30 million US dollar ang offer po dito kay LeBron para makapaglaro. Ang dahilan nila, para makakuha naman ng ibang player po ang Lakers, kasi kung sagad pa rin sa 50 million si LeBron, hindi na sila makakakuha po ng ibang player. Yan po ang pinaka-latest na update natin. Eto pa, gusto po ni Rob Pelinka at gusto ng ibang mga team, lalo ng Lakers, na i-honor si LeBron. Pero may mga report po na time to divorce na. Ibig sabihin nito, magkaiba yung timeline ni LeBron at ni Luka. Alam naman natin, si Luka pausbong pa lang yan. Siya na ho ang bagong muka ng Lakers. Pero si LeBron, legendary na. Kahit nandyan si Luka, hindi na mapapantayan o hindi masasapawan yung mga nagawa nitong achievement sa Los Angeles Lakers. Eto pa, ano pang team? Kahit anong team yan dito sa NBA ay mare-recognize po ang galing at talagang magiging bida agad etong si LeBron James. Yan po ang sinabi nitong si Rob Pelinka. Kaya naman, kung makabalik man o maglaro ulit si LeBron sa ibang team, example sa Cavs, sa Cleveland Cavaliers, for sure, siya ang bida. Siya ang pinaka mukha ulit ng Cleveland Cavs. Yan po ang ating nakikita mga idol. Eto pa, may mga option kasi dito. May 3 option lamang po itong si LeBron. Well, kaibigan, makinig ka mabuti para update ka naman. Ang unang option po nitong si LeBron James ay mag-resign sa Lakers. At eto po, mag-resign. Ibig sabihin, pumirma ng pinibagong kontrata. Resign po, hindi yung aalis na. Mag-resign ng panibagong kontrata sa Lakers, tapos i-cut out yung sahod. Babawasan from 50 million, magiging 30 million US dollar. Yung pangalawang option, pumunta sa ibang team at doon po siya magamit. Doon po, mabibigyan ng mas malaking offer itong si LeBron. Pero sa 50 million, alam ko, mahirap talaga makakuha. Pero sa isang tulad ni LeBron, na nasa 40 years old na mahigit, talagang matindi pa rin maglaro, sapat at deserve niya yung 50 million. Yung pangatlo po na option ni LeBron magretiro na at mag-focus na lamang po sa kanyang pamilya. So nakikita natin medyo ipit talaga at marami tayong nakikita ditong dapat matinding desisyon ang gawin nga po nitong si LeBron James. Sa pinakahuling pagkatala natin, 3 player pa lang po ang 100% guaranteed na maglalaro sa next season ng NBA dito sa Lakers. Unang-una po, itong si Marcus Smart, pag-usapan na natin yan. Itong si Marcus Smart po, ay interesado talagang Lakers na magkaroon niya ng long-term deal. May player option na 5.3 million. Mababa lang, And then sinabi ni Luka, magaling talaga itong si Marcus Smart. Ito namang si Austin Reeves, yung isang player na sigurado. Dahil si Luka mismo nagsabi, gusto niya magstay. Ito nga pong si Austin Reeves. Etong si Austin Reeves, meron po itong 14.9 million na offer. At yung isang player pa, si Rui Hachimura. Si Pelinka mismo nagsabi na fit ito sa Lakers at mas mag-i-improve pa. Pero yung ibang mga player na hindi ko nabanggit, 50-50 at posibleng hindi na po makabalik sa Los Angeles Lakers or umalis na. Tulad na lamang po ni Maxi Kleber, si DeAndre Ayton, eto pong si Jackson Hayes. Yan yung mga player na yan. Eto naman ang sinasabi natin na matindi.
Eto po, pinagpipilian kasi ngayon, no? Etong si Rui Hachimura at si Giannis. Ngayon, sinabi ko, sigurado na etong si Rui Hachimura. Etong si Giannis, medyo alanganin na ngayon sa Los Angeles Lakers. Meron silang panibagong tinatarget, pero hindi naman big man. Entong si Andrew Wiggins. Alam po natin mga kaibigan, kinakailangan pa rin ng sapat at magagaling na player po ang makuha ng Lakers. Hindi yung basta big man lamang tapos nasa bench. Tulad na lamang ni Maxi Kleber na nasa almost 20 million US dollar ang offer, pero nasa bench lang po. Jackson Hayes, walang improvement. Kaya naman nakikita dito ng Los Angeles Lakers na kailangan nilang mag-rebuild ng panibagong mga player na pangungunahan po nito nga pong si Luka Doncic. And para sa akin mga kaibigan, mas maganda na magdesisyon na as soon as possible itong si LeBron James. Kung aalis siya, walang problema kasi mababago naman ang Lakers, diba? Iba na ang magiging mukha, si Luka na. So walang reason para si LeBron ay bumalik dahil nga po iba na ang nire-represent ngayon ng Lakers. Kaya naman sinabi ng Lakers na si Luka na ang bagong mukha ng Lakers dahil nakikita nilang siguradong aalis na at hindi na babalik sa Lakers. Ito pong si LeBron James. And para sa akin, kung hindi siya babalik sa Lakers, mag-resign na lamang si LeBron kaysa mapupunta siya sa ibang team, masasaktan po ang mga Lakers fans. Yan muna ang ating pinaka-latest